Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tunay nga ang ating Panginoon ay buhay. At siya'y karapat-dapat ang ating pagsamba. Halina't samahan niyo kung kapitan siya. Yes, God. Hallelujah. 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 The earth into existence, who holds the oceans in his hands, who calls the dead things back to life. God, it's you. God, it's you. You level mountains, raise the valley. Whole beginning and the end. You conquer all the lost and weary. God, it's you. God, it's you. God, it's you. God, it's you. God, be exalted in our praise, be exalted, for there's none like you. Who can compare with you? You level mountains, raise the valley. Oh, beginning and the end. You conquer all the lost and weary. God, it's you. God, it's you. God, it's you. God, it's you. God, be exalted in our praise, be exalted, for there's none like you. Who can compare with you? God, be exalted in our praise, be exalted, for there's none like you. Who can compare with you? The heavens resound with praise to the name above every name. We join with all heaven sing. Hallelujah. The heavens resound with praise to the name above every name. We join with all heaven sing. Hallelujah. God, be exalted in our praise, be exalted, for there's none like you. Who can compare with you? God, be exalted in our praise, be exalted, for there's none like you. Who can compare with
heavens resound with praise to the name above every name. Join in all heaven sing. Hallelujah. The heavens resound with praise to the name above every name. We join with all heaven sing. Hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, God, be exalted. Oh, yes, God, yes, Jesus, be exalted your name. Yes, God, indeed, you're great, you're powerful, and you're worthy of our worship. Thank you. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Samahan niyo po kami na manalangin sa ating Panginoon regarding po sa COVID pandemic situation po ang nangyayari sa buong mundo. Samahan niyo po kami manalangin sa ating makapangyarihang Panginoon. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, na nakikinig ka, Panginoon, sa aming Panginoon, sa aming mga dasal, Panginoon. At I know, Lord, that kumikilos ka, Panginoon, sa lahat, Panginoon. At alam ko, Panginoon, na nakikinig ka sa aming Diyos. Maraming salamat, Panginoon. And Lord, I pray po, Panginoon. Tinataas ko po, Panginoon, ang government po and authorities ng bawat bansa, Panginoon, na ma-handle po ng maayos ang pandemic situation sa kaligayang mga bansa, lalo na po sa mga bansang Pilipinas. Bigyan po, Panginoon, ng wisdom, Panginoon, ang mga leader, Panginoon, mga authorities, Panginoon, na nag-handle ng pandemic situation ito, Panginoon. Lord, ikaw na po sumama sa kanila. At Lord God, I pray na walang corruption or any form of mga maling sistema, Panginoon, para in regards sa pandemic situation ito, Lord God. I pray din po, Panginoon, sa mga health workers, Lord God, patuloy po silang protektahan, Panginoon. Bigyan mo silang strength and wisdom, O Lord, sa kailang ginagawang trabaho, Panginoon, sa kailang work, Panginoon, sa kailang pag-serve, Panginoon, Lord. Samahan po sila at I pray sa iyo po sila lumapit, Panginoon. I pray din po, Panginoon, kagalingan at kalakasan, Panginoon, ng mga COVID-19 virus na ito, Panginoon. I pray, Panginoon, na huwag na pong dumami, Panginoon, ang mahawa at Panginoon, at huwag na pong dumami ang mga namamatay dahil sa sakit na ito, Panginoon. I pray sa kagalingan nila, Panginoon. Alam po, Panginoon, bigyan mo sila ng strength, O Lord. And I pray din po, Panginoon, sa mga mga families, Panginoon, na nawalan, Panginoon, bigyan mo sila ng strength and hope, Panginoon, dahil alam po, Panginoon, na nahihirapan sila sa panahon, lalo na sa panahon ngayon, at nawalan po sila ng mahal sa buhay, Panginoon. Balutan po sila ng yakap mo, Panginoon, ko na po ang mabigay sa kanila ng hope, Panginoon, and happiness, Panginoon. And Lord, I know, Lord, that kumikilos ka sa buhay nila, Panginoon. Kung po ang sumama sa kanila, Lord, I pray din po, Panginoon, sa mga nag-suffer emotionally and mentally, Panginoon, dahil sa nangyayaring pandemic na ito. Maraming apektuhan. And I know, Lord God, samahan mo sila at bibigyan sila ng hope, Panginoon. There's a
a better future for everyone, Panginoon, lalo na sa mga anak mo, Panginoon, na malapit sa Lord God. Magpakilala ka po sa kanila, Panginoon, at makahanap sila ng kalakasan na nanggagaling sa Lord God. I pray din po, Panginoon, sa mga nawala ng trabaho, Panginoon, na nag-suffer financially, Panginoon. Lord, we know that you are our great provider. You will sustain us, Lord God, at Panginoon, sasamahan mo sila, bigyan mo sila ng pag-asa, Panginoon. And I pray, Lord God, lumapit sila sa iyo, makakilala sila sa iyo lalo, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ay nagpo-provide, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy pagsama-sama. I pray din po, Panginoon, sa vaccine na binibigay na po sa iba't ibang bansa, Panginoon. At I pray na ma-deliver ito, Panginoon, ng equal, Panginoon, lahat ay makakuha, Panginoon. And I pray, Panginoon, na this vaccine will be effective, Panginoon, at huwag mag-cause ng harm sa aming mga katawan, Panginoon. Ikaw na, Panginoon, ang mag-ingat at sumama sa aming, Panginoon. Ikaw na po ang mag-protect sa aming buwan. Huwag po kami, Panginoon. Banal mong dugo, Panginoon. At we pray, Lord God, na maging effective ang mga vaccine na ito, Lord. Yan po, Panginoon, na nakikinig sa aming mga dasal at kumukilos ko, Panginoon. You have your time, Panginoon, and we will follow you, Lord God. We will have our trust in you, Panginoon. Sa iyo kami magtitiwala, Lord. At patuloy magkakaroon ng faith sa iyo, Panginoon. Lord God, pagpapaluksan ang mga puso at isipan. Sumubo kami sa iyo, Panginoon. Makapag-serve kami sa iyo, Lord God. Ang puso, Panginoon. Lord God, Panginoon, Panginoon. Ito po ang aming sampalalaman sa Panginoon ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. I hope po that you are well and good. And we are actually live in our YouTube and also in YouTube and also in our YouTube channel. And by the way, just to let you know, I would like to welcome every one of you who is here. And I hope po that you've been blessed in our worship and also in our prayer. Alam niyo po, we are in the season na kailangan po talaga natin ipag-pray so hard ang ating situation. And I know simultaneously in our situation habang tayo ay nandito sa season na ito, alam ko meron din tayong mga journey pa, no, ang world natin may journey pa, no. So I realize that really need to pray for one another. Amen. We need to really pray for one another. Amen. So that's why we need to pray for COVID and also the issues in the world, to wherever you are. Alam mo, I believe God has placed us where we are right now for a purpose, and that purpose is for us, us to, sabi nga natin, to utter a prayer. No? Naniniwala ako na we cannot do great things but by prayer and petition with thanksgiving in our hearts. Sabi nga we can present our needs to God. And I believe when we present our needs to God, God will hear. Because gusto niya, God wants us to come to Him. God wants us to really present to Him all our needs. Amen. Pray, amen. We need to pray hard. We need to pray strongly, no? Kailangan patuloy tayong manalangin at patuloy tayong humawak sa Panginoon. And I know because of also the COVID, yung ating syempre mga finances natin, we also go through different situation right now. So we need to pray for one another. We need the mercy of God and the grace of our Lord in this situation. So that's why I realized that our ministry, LBJ ministry, is very, very, very important. Alam nyo, we need to pray for our world. We need to pray for our families. We need to pray more, harder, amen, in this situation. That God's grace will overcome. We can experience the grace of God and the mercy of God in our situation. So today, actually, we are on the book of prophets, and we are on the message of the prophets right now. We are talking about the
The story of Jonah. Ayan, but may timer na ako dito kaagad. Okay, the story of Jonah. Okay, and we will talk about the mercy of God. We will talk about the mercy of God. So right now, we are on the last chapter. Kung natatandaan po ninyo, we talk about the mercy of God sa ating book of Jonah. Kasi po, itong story ni Jonah is very, very unique. One of the unique things about the story of Jonah, nakita natin na si Jonah is he would try to get away from his call. Tinawag siya ni God kasi galit na siya. No? At napupunta siya sa Nineveh. Sabi ko nga sa inyo, ang Nineveh is lugar po ng mga Assyrian. Okay? Sabi nga Assyrian siya. No? And then when I check kung ano po yung present day Assyrian, okay? Ang present day Assyrian, present day Nineveh, which is Nineveh Assyrian during this time. Kasi po siya yung pinaka-capital ng Assyrian, Nineveh, no? At ang Nineveh po pala is the present day Syria, no? Present day Syria, no? So ito pala is Syria. And then when I check the recent news about Syria, no, na marami palang bombing doon, ano, because of the rebels, no. And then I also saw a lot of devastated place, ano. At maraming war na nandun ngayon, ano. So that is actually the present, yung po tinatawag natin na present day Nineveh, yung lugar ngayon ng Syria. Okay? So at least lang magkaroon lang kayo ng relate na ang Syria, o sabi natin ang Nineveh is one of the oldest city. So ibig sabihin, matagal na silang city at naging world power sila. Ibig sabihin, isa sila sa mga talagang nag-conquer din within neighboring countries, no? So, kaso nga lang, itong ang mga taga Nineveh is, sabi nga natin talagang very, very wicked sila. Pero in spite of those things, no? God's mercy was given in them. Binigyan sila ng mercy ng God by what? By sending Jonah. So that's why the book of Jonah is very unique kasi he is one of the unique book na nagbigay ng message si God hindi para sa mga Israel. Hindi nagbigay siya para sa mga hindi taga-Israel o hindi Hudyo. So very, very unique to. That shows that the love of God and the mercy of God is for everyone. At even kahit doon sa mga wicked na tao, sabi nga natin masama siya, hindi siya karapat-dapat, hindi nga siya dapat, sabi nga natin hindi siya karapat-dapat ng mercy ng God. Pero tandaan nyo, kaya si Jonah, ayaw niyang pumunta rito sa bansang Nineveh. You know why? Bakit ayaw niya? Kasi kaya ayaw niya, dahil nga sila very wicked in the way they conquer a city. Sabi ko, binabalatan nila ng buhay, pinapatay nila yung mga babae, mga buntis, kinukuha nila yung bata, tinalabas yung bata. So ganun ko sila ka-wicked. Kaya Jonah really hate. Ayaw niya. Kumbaga kalaban sila ng neighboring country. Si Jonah ayaw niya. Kasi sabi niya, hindi sila karapat-dapat ng mercy ng God. Pero ganun kabait ang Diyos. Pinasyan niya si Jonah. At tandaan niyo, sabi ko nga, isang sentence lang ang preach ni Jonah. One powerful message. Yun po yung last natin. Sabi niya, magsisi kayo kasi ipapunish kayo ni God. Ganun lang, magsisi kayo. And then what happened? The whole city of Nineveh, even the kings, even the king, fasted and pray, pati mga animals nila, just to show repentance. So when somebody repents, anong ginawa ni God? Nagbigay si God ng forgiveness. Amen? So hindi niya hinayaan. So nandito na tayo ngayon sa last chapter dito. I love the last chapter kasi gusto ko ma-understand nyo na sometimes, this time we will talk about the mercy of God, how we accept the mercy of God. To those dun sa mga parang sabi nga natin, parang hindi mo matanggap yung desisyon ni God. Na binigyan ng mercy kasi ganito po yung nangyari kay Jonah, hindi niya matanggap na yung mga taga Nineveh ay binigyan ng mercy ng God. Minsan ganun tayo no? Minsan ayaw natin parang sabihin natin kay God, bakit ganun Lord? Bakit mo siya? Bakit sa kabila ng kasamaan niya, binigyan mo pa rin siya ng chance, okay? Minsan hindi natin matanggap yung mercy ng God, Hindi natin matanggap yung kaawaan ng Diyos. Pero ganun po ang Diyos Mabait po talaga ang Diyos. Hindi man natin maintindihan bakit. Pero ganun po siya. So that's why ito pong last chapter is in order for us to understand
how God wants each one of us to have the same heart as Him. Makaroon tayo ng parehas ng puso ng Diyos. At yung puso na yun ay puso na ng kahabagan sa ating kapwa. Alam ko ngayon sa pandemic na to, ito yung kailangan natin, yung mercy ng God. Alam ko, minsan may mga dasal tayo na, Lord, kaawaan mo sana yung pamilya ko. Panginoon, kaawaan mo sana ang bansang ito. Panginoon, kaawaan mo sana. Alam ko may mga ganang tayong dasal. Alam niyo po, yun ang gusto ng Diyos. Hingin natin yung kanyang kaawaan. So tingnan natin in this last chapter how Jonah responded dun sa mercy ng God. So let's see. Now let's read. Basahin po natin. So because of this, ito yung Jonah chapter 4, and we're going to read the whole chapter, no? And there is 10 verses lang from this. So sabi dito, this changed the plans greatly and greatly upset Jonah, and he became very angry. Kasi nga, nag-change yung plan ni God. Ano yung plan ni God? Hindi niya na paparusahan ang mga taga-Nineveh. So, he complained to the Lord. Okay, sabi niya, complained to the Lord about it. Didn't I say before I left home that you would do this Lord, that is why I ran away to Tarshish. I knew that you are a merciful. Wow, you are merciful, compassionate God, slow to get angry, and filled with unfailing love. Sabi niya, you are eager to turn back from destroying people, just like me now, Lord. Sabi niya, I'd rather dead than alive if I had predicted will not happen. Okay? So parang sabi niya, sana namatay na lang ako. Dapat pinanusahan mo sila. Grabe, no? Talagang galit na galit siya. Ayaw niya ng mercy ng God para sa mga taga-Nineveh. So, let's see how the Lord replies. Sabi ng Lord in verse 4, the Lord replied, it is right for you to be angry about this. Then Jonah went out to the east side of the city and made a shelter to sit under as he waited to see what would happen to the city. And the Lord arranged for leafy plants to grow there. And soon it spreads. Its broad leaves over Jonah's head, shading him from the sun. This erased his discomfort, and Jonah was very grateful to the plant. Okay, so parang pinagpahinga siya ni God. Sige, upo ka muna dyan. Pero doon siya sa pinakamataas kasi gusto niya makita na na masira yung city of Nineveh. So sabi ni God, sige, mainit, bibigyan kita ng shelter. Okay? Nakita niyo yung binigyan siya ng shelter ni God. Nilagyan ng magandang mga leaves para maging cool. Okay? Makool lang siya at na-cool daw naman siya. So let's see, but verse 7, but God also arranged out for a worm. Okay? And the next morning, at the dawn, the worm ate the stem of the plants so that it withered away. And the sun grew hot. God arranged for a scolding east wind to blow on Jonah. And the sun beats down on his head until he grew faint and wished to die. Death is certainly better than living like this. Wow! Kasi anong nangyari? Yung sinishaden niya, natuyo. Okay, pinadala ni God yung pinadala ni God yung worm, at yung worm na yun yung kinain at naging withered na dry yung plants. So nainitan siya, uminit na naman ang ulo. May ganun po ba tayo? Minsan pag dumarating tayo sa parang difficult situation, umiinit yung ulo natin. Okay. Pero hindi natin nakita masyado yung may yung blessing ni God. Minsan nakatingin tayo dun sa hardship natin. At minsan, dahil sa hardship, willing tayo mamatay. Parang katulad niya, nainitan siya. Sabi, sana namatay na lang ako. Okay? Sino rito yung nag-wish lagi na hirap ng buhay na to? Sana kinuha na lang ako ni God. No? So, ito yung, alam niyo po ba, ito yung cause ng depression at anger. Kasi bakit? Hindi na-meet yung expectations niya. Kasi ano yung expectations niya? Na dapat parusahan ng Diyos ang mga taga-Nineveh, pero hindi nangyari yon. So, anong sabi ni God sa kanya? Sabi ni God sa kanya, then God said to Jonah, it is right for you to be angry because the plant died. Yes, sabi ni Jonah, yes. Jonah restored, even angry enough to die. Then the Lord said, you feel sorry about the plants, though you did nothing to put it there. Sabi niya gano'n, it quickly and dried quickly. Sabi niya gano'n, it came quickly and dried quickly. But Nineveh has more than 120,000 people living in spiritual darkness. Not to mention all the animals. Should I feel sorry for such great city?
So parang sabi ni God, ikaw nagagalit ka kasi namatay itong plant na to na hindi mo naman tinanim. Sabi ganon, hindi mo tinanim. Sabi ganon, pero binigay ko sa'yo. Tapos nagalit ka dahil sila'y namatay. Pero sabi niya, how much these people? How much these people? Sabi niya ganon. Tingnan mo sila, 120,000 people. Sabi niya ganon. 120,000 people yan, ano? Hindi mo man lang sila kaya, hindi ka man lang nahabag sa kanya. You know, this is one of reality in our life, no? Sometimes ganun tayo, no? Sa sobrang galit natin, hindi na natin makita, no? Na ang Diyos ay, napakahalaga sa Diyos ang tao. Okay? Napakahalaga sa Diyos ang tao. At hanggang isang tao ay nagsisi, kaya niya itong patawarin. Minsan totoo yun, si Jonah galit siya, hindi niya kayang magpatawad. Nahihirapan siyang patawarin ng pakiramdam niya hindi sila deserve. Pero ang God nagpapatawad. Minsan ganun tayo eh. And because of our anger, dahil sa galit natin, hindi na natin makita yung kalooban ng Diyos. Kasi bakit? Ano ba yung kalooban ng Diyos? Kalooban ng Diyos ay hindi sila parusahan. Pero yung kalooban, hindi matanggap yun ni Jonah. Sometimes ganun eh. When we look about the will of God, minsan magdadasal tayo, Lord, ganito, ganito, so po, ganyan, Panginoon. Pero yung pang gusto mo, yung sagot mo. Ngayon, pag binigay ni God yung sagot niya, ay iba doon sa pinagdadasal mo, nagagalit ka. Hindi mo matanggap yun. Kaya nga, and understanding the mercy of God is also understanding the will of God. Minsan when we pray for the will of God, Lord, yung kalooban mo mangyari. Pero pag hindi binigay ni God yung kalooban na hinihingi mo, minsan kailangan tanggapin mo rin yung, Lord, ito ba yung sagot mo sa akin? Gusto kong tanggapin, Panginoon, yung kalooban mo. Pero dito sa sitwasyon nito si Jonah, hindi niya matanggap. He cannot accept the will of God. At bakit? Dahil galit siya eh. Pulo siya ng galit, no? So sometimes ang galit nakakabulag. At pag bulag tayo, hindi natin makita yung kalooban ni God. Maybe to some of you, you're like this. You cannot see the will of God in your life dahil punong-puno ka ng anger. At pag sinagot na ng Panginoon yung dasal mo, hindi doon sa eksaktong pinagpipray mo. Baga sabi mo, Lord, bigyan mo naman ako ng trabaho. Binigyan ka ng trabaho. Kaso yung trabaho na gusto mo, ay trabaho na pinasukan mo, ay hindi yun yung gusto mo. Nagalit ka sa Diyos. Hiningi mo trabaho, binigyan ka ng trabaho, nagalit ka pa. Okay? So minsan ganun tayo, no? Humingi tayo. Tapos minsan, Lord, bigyan mo naman ako ng kakanin sa araw-araw. Kaso ang binigay sa'yo tuyo. Tapos nagalit ka, bakit hindi lechon? Tuyo ang binigay mo sa akin. Sabi mo naman, bigyan mo ako ng pagkain. Di ba pagkain yan? Okay? So minsan ganun eh. Ganun tayo, no? Minsan binibigay ng Lord sa atin. Ang dami pa nating complain, ang dami pa nating marami pa tayong mga sa buhay, no? Mga, sabi nga, pakesyo-kesyo. Pero God wants each one of us, no? To have a thankful heart. Na dapat sinasabi ni God dito, dapat nagpapasalamat ka. Dahil ito, mga taong ito, ang dami nila mamamatay sila kung pinarusahan ko sila. Sabi niya, 120, sabi niya, 1,000 people will die pagka pinarusahan ko sila. Pero ayaw mo ba noon? Nagsisi sila dahil sa preaching mo. Nag-preach ka, nagsa-sermon mo, isang message, isang sentence lang yung message mo, nagsisi sila. Dapat nga masaya ka, di ba? Pero hindi maintindihan ni God bakit hindi ka masaya. And sometimes, maybe this is the message of God to some of us. Alam niya gano'n na knowing the will of God is leading us to the heart of God. And what is that? That people will repent. That people will change. People will be healed. People will be saved. And people will be restored. Yun yung heart ng God. So God really wants each one of us today to accept His will sa buhay natin. Maaaring may mga dasal tayo sa buhay natin, na parang different dun sa different dun sa sagot niya. But sometimes accepting the will of God is the best option for us to see the mercy of God. So si Jonah ay niyang tanggapin yung will ng God na i-restore sila. And then sabi ni God, you need to change your heart. And sometimes when God do something,
Kung yun yung binigay niya sa'yo, i-trust mo yung will niya. Hindi mo man maintindihan, Lord, ba't ito yung trabaho na binigay mo sa akin? Bakit ito, Lord, yung sweldo na binigay mo sa akin? Lord, bakit ito yung asawa na binigay mo sa akin? Lord, ba't nandito ako sa sitwasyon na to? Minsan, may kalooban ng Panginoon. To those of you with me last Sunday, I talk about suffering with purpose. Sometimes may purposes ang Panginoon sa dinadaanan mo ngayon. All you have to do is to trust the will of God. Na pag pinagtiwalaan mo yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo, maaring behind that pain and behind that difficulties and suffering that you're going through, may purpose si God. I would like you today to trust the will of God. Second, God's will lead us to know His heart. Alam mo, pag nagtiwala ka lang sa Diyos, may intindihan mo ang tibok ng puso ng Diyos. At ang tibok ng puso ng Diyos ay pag-ibig, kagalakan, love, joy, peace, kapayapaan. At ang kalooban ng Lord is for us to walk to His righteousness and to His will. Amen. So right now, we're going to pray. Hindi ko po alam kung ano yung mga dasal ninyo sa buhay ngayon. At maring hinihingi mo, Lord, ano yung kalooban mo sa aking buhay. Maybe today, I would like you to pray. Not only pag nag-pray ka ng kalooban ni God, pag binigay sa iyo ni God yun, sabihin mo, Lord, tulungan mo akong tanggapin yung kalooban mo. Kasi minsan yung kalooban niya, minsan hindi, yung kalooban natin, hindi exactly dun sa kalooban niya. So that's why we're going to pray today that God will help us accept His will in our life. That God will give us faith to trust the will of God. Na kung ano man yung dinadaanan natin ngayon, Lord, alam ko, may will ka, may kadahilanan ka. And then God to help us understand His heart. Na sabi mo, Lord, gusto ko intindihin ang puso mo, ang understand ko ang puso mo ngayon. So right now, we're going to pray. And I'll ask every one of us now to pray. Our ministry today is about prayer. So this is a time for us to pray. I'll give you 2 minutes right now. 2 minutes to pray. Ask the Lord, Lord, tulungan mo ako. Lord, hindi ko maintindihan yung kalooban mo, but I will trust you in my will. Come on, pray to God right now, every one of us. I believe that God is speaking to some of you today. Speak to God. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, God. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. God, thank you, God, for this wonderful night. Thank you, God, for your word today that you would like us to trust in your will. Lord, we may not understand, Lord, oh God, your will is in our lives. So we'd like, oh God, to commit ourselves to you, Lord.
na Lord, to accept your will, that whatever journey that we're going through, maybe some of us is going through suffering in their family, suffering through sickness, suffering, God, in their workplace, suffering, Lord, oh God, in their finances, suffering, Lord, oh God, in all sorts, Lord, oh God, of difficulties. Right now, Lord, we come before you and acknowledge, God, Lord, oh God, that you are in control, God, of our families. You are in control, God, of our situation. Lord, we commit, Lord, our lives to you. Lord, we commit to you, Lord, oh God, we commit to you ourselves and trust into your will. Lord, we believe that you're going to make a miracle, God, in our situation. You're going, oh God, to heal, God, every sickness, Lord. You're going to heal, God, every pain in our families. You're going to heal, God, our past. You're going to restore, God, our lives to your purposes. Lord, this is your will. This is your will and this is your heart, Lord. Like you did, Lord, oh God, to the people of Nineveh, Lord. You forgive them. You show them mercy. So right now, Lord, we ask, God, right now, let your mercy come, Lord, in our lives. Let your mercy come, Lord, in our family. Let your mercy come, God, in our sickness. Let your mercy, God, come in our situation, in our finances, Lord. Lord, let your mercy come, Lord, in our relationships, Lord, oh God. Lord, we commit to you ourselves, God. We trust you, Lord, oh God. We trust you, God. I pray for a new level of faith to everyone. A new level, oh God, of trusting you. A new level, Father God, of your hand, Lord, to move, oh God, in our lives. Again, we thank you, Lord, for your word today. Thank you, God. This is we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Amen. So today, I would like to talk to some of you today. I believe that there is no accident. Kaya ka narito, may purposes si God sa'yo. And the purposes of God is for you, not only just to pray together with us, but to give your life to Jesus. If you've never given your life to Jesus, this is the best time to give your life to Jesus. So kung di mo pa binibigay ang buhay mo kay God, give your life to Jesus right now. Follow this prayer. I'd like you to follow this prayer. Make this prayer as your own. At naniniwala ako na si God ay kikilos sa iyong buhay. Amen. So right now, kung ikaw ay nangungusap sa si God ngayon, right now, come, follow this prayer. Sundin mo yung panalangin ito. And may this prayer, make this as a prayer of your own. And do it with faith. Amen. So right now, let's pray. Follow this prayer. Lord Jesus, thank you, God, for your love. Thank you, God, Lord, oh God, for your mercy in my life. I admit, Lord, that I need you, God, in my life. I admit, Jesus, that I want you, God, to move, oh Lord, in me. Lord, forgive me of all my sins. I am a sinner. Cleanse my life. Heal my life. Restore me, oh God. I surrender my life to you. Lord Jesus, thank you for dying on the cross for me. Because of your death, I can have forgiveness. I will have freedom from the bandage of sin. Thank you. Thank you, Jesus. Right now, I open my heart. I would like you to come in. Be my Savior. Be my Lord. From now on, help me, Jesus, to follow you, to trust you, and to do your will. This is I pray in Jesus' name. Amen. Amen. And amen. Praise the Lord. Amen. So if you follow this prayer, I believe that God right now is moving in your life. I believe God right now is making you, as welcoming you into His presence. Amen. So ikaw ay magpatuloy sa iyong pananampalataya sa Panginoon. I would like you to be part. Alam mo, kung hindi ka pa part ng ating kung di ka pa part ng ating Connecting Lives, I would like you to be part of the Connecting Lives para mag-grow ka in your faith. At least may fellowship ka together. And not only that, somebody will pray for you at magti-take care syempre sa iyo.
And also would like you also not only that, we have also basic steps to your new faith journey, no? Ito ay para ikaw ay lalo pang lumalim sa iyong faith in God. Amen. So grow in the Lord and have faith in our Lord Jesus Christ. Amen. So right now, ngayon po, tayo po ay mananalangin na para po sa ating mga concerns, ano. So I would like you to write your prayer request, and I have now our prayer team, na intercessory team, to pray for us. So God bless you po. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat ng nanonood ngayon sa ating YouTube Live. So sa lahat po na nakikinig at kasama po namin ngayon, binabati ko po kayo ng isang mapayapa at mapagpalang araw po. So nandito po sa atin ngayon, kasama natin sina Sis Michelle, Sis Alma, Sis Nenita, Aurora, Miss Tess Vizcara, welcome po sa LBJ. Dasal, Juliet Selmo, Sister Josephine, Sister Marian, Sister Rebecca, Jimbon Ruiz, Mami Melda, Sister Leticia Amparo, si Brother Joaquin Marnot, sa lahat po na naririto ngayon. So, mapagpalang umaga po sa inyong lahat. So ngayon po, ini-encourage ko po kayong lahat na isulat niyo po yung inyong mga prayer request sa comment section. Ako, para po mamaya may pagpe-pray po ng prayer team. So hindi lamang po kami yung magpe-pray. No, I encourage you po na lahat po tayo na po pray with us po, no? Samahan niyo po kami sa pananalangin, no? So anuhin niyo po na sagutin ng Panginoon yung ating mga dinadasal sa Kanya. So ngayon po, ini-introduce ko po sa inyo ang aking mga kasama sa prayer team. Si Sister Cecilia po na magpe-pray mamaya for healing. Sister Cecilia, good morning po. At si Brother Marlon po para sa wisdom. At ako naman po ay magpe-pray mamaya for favor at dun po sa mga prayer request na isusulat ninyo. So, simula na po tayo. Yes, napakagandang umaga para sa ating lahat. At tunay nga na itong araw na to ay isang araw na magbibigay pagpapala, kagalingan para sa ating lahat. Ngayon po naman dadako tayo sa pagpapanalangin sa ating mga kapatiran na may mga karamdaman, may mga dinaramdam silang mga hindi kanais-nais sa kanilang pangangatawan. Nagpapasalamat kami, Lord, sa araw na to, sa buhay ni Chris Madamba, Lord God. Dalangin namin na siya ay gumaling na sa kanyang COVID na karamdaman, Lord God. Inaabot na ngayon ng Panginoon ang katauhan ni Chris Madamba na ang COVID ay paaalisin na sa iyong katawan. Maraming salamat din, Lord, sa buhay ni Daisy Targa kung saan dumaranas siya ng pamamaga ng pulmon. At ngayon, sinasabi ng Panginoon na walang imposible sa ganyang kalagayan sapagkat kaya niyang pahupain at gawing normal muli ang mga pulmonary sickness na yan at tanggalin na ang pamamaga niyan in Jesus' name. Lord, marami ding salamat sa buhay ni Garcia Turon kung saan kung ano man yung mga kanais-nais na nararamdaman mo sa katawan na yan. Nung yan ay gawin ng Panginoon, everything that's not in accordance with that body in Jesus' name. Alisin mo nga po ang mga bagay-bagay na hindi dapat dyan, Panginoon. Lord, salamat din sa buhay ni Christopher Lot Karikitan sa kanyang lagnat na iyon na pong tinanggal at iyon ang pinagaling upang siya ay makabalik sa kanyang trabaho, Panginoon. Maraming salamat din, Lord, sa buhay ni Crisanta Mabait saan nakakaranas siya ngayon ng ubo at sipon, Lord God. Lord, I pray na yung ubo at sipon na yan in Jesus' name ay lilisanin na ang katawan sa katawan na yan ni Crisanta Mabait. I pray healing and restoration, Lord. I pray also sa buhay ni Imelda Panis kung saan siya ay suffer ngayon ng colon cancer in Jesus' name. Walang mahirap na hindi pwedeng gawin ang Panginoon sa iyo sapagkat ikaw ay kanyang anak.
walang mahirap na hindi pwedeng ibigay ang Panginoon sa kanyang anak na nananalig, patuloy na manalangin na ang sakit na yan in Jesus name ay unti-unti na rin matatanggal sa in Jesus name. Lord, ganun din sa buhay ni Marlon Austria, Lord God, ang kanyang diabetes and sugar level, Lord God, ngayon inaabot mo ang kanyang pancreas, inaabot mo ang kanyang insulin upang ito ay mag-normalize in Jesus name. Maraming salamat din na sa buhay ni Julie Dizon, kung saan ang pag-develop ng ovarian cyst niya ay hindi na matutuloy in Jesus name. Tunay nga na ang milagro mo, Panginoon, ay nararanasan namin sa araw-araw. At dito magmamanifest sa ovarian cyst na to na ito ay matutunaw, ito ay mawawala in Jesus name. Nandun din po, Lord God, sa tumor na tumutubo sa buhay ni Helen and Anisita. Lord, in Jesus' name, we rebuke that. We cancel that brain tumor in Jesus' name, Lord God. Thank you that as your children, nothing is so difficult in your name, Lord God. As we continue to pray and ask, sinabi mo that we seek and we knock, you will open and you will hear our prayer. Even those, Lord, sa mga nanonood ngayon sa ating YouTube, sa ating mga Facebook, Lord, I pray na kung ano yung inyong mga nararamdaman sa inyong mga katawan ngayon, dalihin nyo ito sa kanyang trono ng kagalingan, Panginoon. At ito ay iyong tutugunan, Lord, even sa mga tao na inayawan na ng doktor, sinintensyahan na at binigyan na ng taning, Lord God. Ito ay hindi matutuloy, Panginoon, sapagkat ikaw ang may lalang sa aming katawan. Ikaw lamang ang bukod tanging magsasabi ng kung ano ang nararapat sa amin, Lord God. Lord, I pray na kung ano man yung mga dinaranas ng aming mga kapatiran ngayon na naka-tune in, na nakikinig at nanonood, Lord God, i-present natin sa Panginoon ang ating nararamdaman. Magmula sa ulo hanggang paa, kung ano man ang ating dinadaing, sapagkat handa ang ating Panginoon tumugon, handa siyang magbigay ng katugunan, kaya niyang bigyan ng victory ko sapagkat ito ay napagtagumpayan na niya sa cross ng Kalbaryo nung siya ay pinagupit, siya na yun ng ating kagalingan. Nung binigay niya ang buhay niya na siya ay namatay, ang bawat latay na yan ay nagsilbing kagalingan natin. Kaya lahat tayo ngayon na nananampalataya at nananalig sa ating Panginoon, tanggapin natin ang kagalingan. Banggitin natin ang kanyang nagawa, yung power of the cross, na tayo ay kanyang pagagalingin sa lahat ng ating mga karamdaman mula ulo hanggang talampakan. In the name of Jesus. Lord, ganun din yung mga treatment na gagawin mo pa sa buhay ni Carmita Solitario, Lord God, na ang kanyang katawan ay ma-assess upang ihanda ito sa pag-opera sa kanyang mata sa darating na July 16 and 27 kung saan dalangin namin na lahat ng gagawing procedures sa kanya ay maging successful in the name of Jesus. Lord, dalangin ko na ngayon pa lamang at inaabot na namin at tinatanggap na namin ang kagalingan niyan sa pangalan ni Jesus. Inaabot mo na ang bawat isa sa amin na nagkakaroon ng ganitong mga kadaigan ay iyon ang tinutugunan, Panginoon. Lord, I pray papalapit na ang mga kagalingan nito saan after ng kagalingan nito sila ay magpupurit, magpapasalamat sa lahat ng ginawa mong kamanghamanghang bagay sa kanilang buhay, Lord God. Lord, I pray na ang kagalingan na to ay magsisilbing testimonya nila kung gaano ka kumilos, kung gaano ka tunay na buhay sa kanilang buhay na tunay nga ikaw ang Panginoon na buhay, ikaw ang tunay na Panginoon na nakikinig at sumasagot sa bawat request ng aming mga kapatiran ngayon. Maraming salamat, Panginoon. Hindi mauubos ang aming pasasalamat at pagbibigay puri sa iyo, luwalhati sa iyong pangalan, Panginoon. Nawa ang bawat nakinig at ang bawat nanood ngayon ay tumatanggap na at ng kagalingan at tumatanggap na ng restoration, Lord, sa iyong ibibigay sa kanila sa kanilang mga pangangatawan. Lord, maraming salamat. Salamat sa iyong kagalingan, salamat sa iyong pagre-restore at salamat, Lord, na iyong pinakinggan ang aming mga prayer requests sa matamis na pangalan ng iyong anak si Jesus. Amen at amen.
Yes, Lord, maraming salamat po sa umaga ito. Maraming salamat po sa karunungan, sa biyaya mo, sa pagpili mo, sa kalulatian mo, O Diyos. Salamat po. Ngayon naman pong umaga, Lord, ako po ay nananalangin, Lord God, para sa mga batang ito, Lord God, sa mga anak ni Sister Connie, si Daniela, Grace, sa mga apos, Caleb, Joshua, JDL, Jacob, Chiro, Ching, Sholo, Samuel, sa mga anak ni Sister Amy Buko, Veronica, Raven, Yula, Alyssa, at si Genesis, San David, at Gabriel, Precious at AJ Bamba. Lord, pagpalaan niyo po ang mga batang ito sa kanilang mga pag-aaral. Wisdom, Lord, karunungan lagi na nagmumula sa iyo. At sa mga anak ni Liza Simon, O Lord God, sa mga apo ni Josephine, Rodolfo, sa mga apo ni Melda, si Sion, si Ingrid, Ann, Jaire, sa mga anak ni Geraldine, si Rin, si Mike, pati po pamangkin. Salamat po, Panginoon, sa mga batang ito, Lord, pagpalain niyo po sila, si Russell, Valencia, patapos po sa kolehiyo, si Ichiro, Emmanuel, Yalong, paaralan para sa kanya makapasa sa entrance exam at provision para sa magkaroon ng desktop para sa pag-aaral. Lord, salamat po, Lord, sa mga batang ito, Lord God. Tangan nga po, pagpalain niyo sila, pagpalain niyo ang kanilang mga buhay, O Lord God, at bigyan niyo sila lagi ng pusong mapagpakumbaba, at laging bibigyan niyo sila ng katulungan, katalinuhan na nagmumula sa iyo. Nalalakaran nila ang iyong pagpapala, Lord God, ang iyong kalooban, na laging ikaw ang mahahayag sa buhay ng mga batang ito sa kanilang pag-aaral, ay taglayin nila ang pag-ibig mo at kalwalhatian mo. At sa mga tao, Lord God, na nakikinig, nanonood sa mga oras na ito, bigyan niyo po rin sila ng wisdom, karunungan, Lord God, at ang mga aral at mga naririnig namin sa BJ Ministry, Lord God, ay patuloy na tumimo sa puso't isipan namin, at ito po ay lalakaran namin, maging pamantayan namin sa aming mga pamumuhay, at sa bawat isa po ng mga kabataan ito, Lord God, na ikaw ang tunay na mahahayag, kalwalhatian mo at ang pag-ibig mo ang mahayag sa buhay ng mga batang ito. Lagi yung karunungan nila mula sa iyo ay lagi nilang pangahawakan, O Lord God, at hindi ang sariling kaalaman, kundi, Lord, yung karunungan at katalinuhan ay pinagkakaloob mo sa kanila ang magamit nila na may pusong mapagpakumbaba, pusong mapagmahal, magagamit nila ito sa nararapat na pamamaraan, pagiging malapit sa iyo, O Diyos. Dahil sa mga pinagkakaloob na katalinuhan, ay lalo nila maramdaman ang pag-ibig mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa buhay ng mga batang ito. Patuloy silang pagpapalain, gagabayan, hanggang sa kanilang paglaki, ang kalwalhatian mo, ang kapangyarihan mo, ang pag-ibig mo, ang makikita at mahahayag sa kanilang mga mata. Maraming salamat po, Diyos, na makapangyarihan sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin. Kung sa pangalan ng anak ni Jesus. Amen. Ngayon naman po ay dadako tayo para ipanalangin po ang favor po kay Sister Milet and Brother Jerwin Javier for their work pass approval. Lord, you are the God that gives God favor, Panginoon, Lord God. Panginoon, katagpuin mo po, Panginoon, ang kanilang dalangin na ito sa ayon sa iyong kalooban. Praying for Jennifer Javier and her husband sa house application availability, O God. Lord, wala pong imposible sa iyo, Panginoon, Lord God. Lord, alam niyo po kung ano po yung the best at nakakabuti para sa amin, O God. Lord, we pray for God's favor be upon them, O God. In Jesus' name we pray. And Lord God, pinagpipray din po namin, Panginoon, Lord God, sa mga oras na ito, Panginoon, Lord God, ang mga nanonood ngayon na humihingi, Panginoon, ng favor
na makatrabaho, Panginoon, Lord God, ng promotion, Panginoon, favor, Panginoon, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang mga pangangailangan sa araw-araw, O God. Lord, we ask for favor, Lord God, sa mga nag-aaral, Lord, for the completion of their projects, mga requirements sa school, Lord God. Lord, we ask, Lord God, for favor, Lord God, to those, Panginoon, who wants to serve you, Lord God. Lord, favor for all the plans and decision, Panginoon, Lord God, na haharapin ng mga anak ninyo sa oras na ito, Panginoon, Lord God. We proclaim, Panginoon, Lord God, that ikaw po ang Diyos na tutugon, Panginoon, sa kanilang mga dasal, lalo't kung ito po'y naaayon sa iyong kalooban. Salamat po, Ama, Panginoon. We claim, Panginoon, Lord God, ang pagtatagumpay, Panginoon, sa buhay nila, Panginoon, Lord God, in all their actions, in all their decisions. In Jesus' name, we pray. Amen. So ngayon naman po, ipagpe-pray naman natin po yung mga prayer requests na nakalis po dito. Hallelujah, Jesus. Yan po. Hallelujah. Samahan niyo po ako. Ini-encourage ko po kayo na manalangin po tayong lahat. No po? Hindi lamang po kami, kundi kayo po ay manalangin, lumuhod sa Panginoon. Na dahil po ang Diyos na mapaghimala, ang Diyos na walang imposible sa Kanya. Nawa, Panginoon, Lord God, sa aming kalagitnaan, sa oras na ito, Lord God, maranasan po ng bawat isa ang mataas na pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Panginoon, dinadalangin ko po sa iyo ang mga prayer request ni Sister Rebecca Trinidad, Panginoon, Lord God. Lord, we ask, Panginoon, Lord God, sa kanyang anak na si TJ Trinidad at Eduardo Trinidad, Panginoon, Lord God, na safe vaccine, Panginoon, Lord God. Lord, palakasin mo po ang kanilang mga katawan, Lord God. Nawawag na po nilang maranasan ang side effect, Panginoon, ng vaccine na ito, Panginoon, Lord God. Lord, we pray and we proclaim, Panginoon, Lord God, good health upon them in Jesus' name, O God. Also praying, Panginoon, sa kanyang mga service crew, Panginoon, Lord God, na maging honest, Panginoon, Lord God. Maging tapat sila, Panginoon, Lord God, sa pagtatrabaho, Panginoon, sa kanyang kantin, Lord God. We pray for Dick Tunoy Arumin, Arvin Tuyor, Panginoon, Lord God. Lord, pinagpipray din po namin ang promotion para kay Herminio Orsulum agad, Lord God. Lord, walang imposible sa iyo, Panginoon, Lord God. Lord, yung kanyang skills, yung kanyang talent, Panginoon, ikaw po ang magpala, Panginoon, Lord God, na maging pagpapala siya sa kanyang trabaho, O God. Lord, we also pray, Panginoon, sa big sale, Panginoon, Lord God, sa kantin, Panginoon, ni Sis Rebecca, Panginoon, Lord God, and all her financial needs, Panginoon, Lord God. You are the God that will provide, Panginoon, in Jesus' name, O God. Lord, praying for Tess Vizcara, Panginoon, Lord God. Lord, na na-stroke, Panginoon, Lord God. Lord, iparanas mo sa kanya, Panginoon, Lord God. You are the God that healed, Panginoon, Lord God. Lord, heal mo po yung left arms niya, Panginoon. Lord, touch her right now, O God. Yung kanyang mga kamay, Lord, move in Jesus' name, O God. Lord, palakasin mo po siya, Panginoon. Ikaw yung Diyos na magbibigay sa kanya ng pag-asa, Panginoon, Lord God. Ikaw yung Diyos na kikilos sa kanyang buhay, Panginoon, Lord God. Tulungan mo siyang makasunod sa iyong kalooban, Panginoon, Lord God. Let there be healing upon her. In Jesus' name I pray. Amen, O God. Lord, I pray for Josie Macaraig, Panginoon, Lord God. Breast cancer, healing for her breast cancer, O God. Lord, walang imposible sa iyo, Panginoon. Every cancer cells, Panginoon, Lord God, na hindi nakakabuti sa kanyang katawan, Panginoon. Sa oras na ito, hawakan mo po, Panginoon, ang kanyang buhay sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, O God. Lord, we also pray, Panginoon, for Sister Rebecca, Panginoon, healing sa kanyang left knee, Panginoon. Touch her right now, Lord God. Lakasin mo po yung kanyang mga tuhod sa pangalan ni Jesus, Panginoon. Ikaw po ang magbibigay ng good health sa kanya. In Jesus' name I pray. Amen. Lord, praying, Panginoon, for sa TJ Cake siya, Panginoon, favor, Panginoon, Lord God, na ito'y mag-excel, makuha ng award, Panginoon, in your will, in Jesus' name I pray. Amen. Lord, praying for Andy Sauna and TJ, Panginoon, Lord God, strong immune system, good health, Panginoon, strong body, in Jesus' name I pray. Amen. Also praying, O God, Panginoon, sa patuloy na pagpapala mo at pagkilos mo, Lord God, sa outreach, Panginoon, Lord God.
sa outreach sa Tokyo with Father Edwin Delido, Panginoon, Lord God. Lord, tubig mo, Panginoon. Nawa, Panginoon, marami pong mga kaluluwa, Panginoon, ang makakilala sa iyo sa lugar na iyon, Panginoon, Lord God. Wala pong imposible sa iyo, Lord God. Ikaw nawa, Panginoon, Lord God, ang kumilos, Panginoon, Lord God, sa kanilang mga gawain, Panginoon, Lord God. Yes, Lord God, thank you, Lord. Praying for good health in JP and Gucci Trinidad, Panginoon, sa granddaughter ni Sis Rebecca na si Lucia, Panginoon, Lord God. Bless them with good health, Panginoon, Lord God, and godly wisdom, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Jesus, oh God. Lord, praying for Ishiro, Panginoon, lalong Panginoon, Lord God. Lord, ikaw lamang ang Diyos na makapagbabago ng aming mga ugali, ng aming mga buhay. I pray for you, Lord God. Lord God, to move your life, Panginoon, ng tatangit si Ishiro, Panginoon, Lord God. Lord, walang imposible sa iyo, Panginoon, na makilala ka niya, Panginoon, makatakbo ka niya sa kanyang buhay, sa pangalan ng iyong anak ni Jesus. Amen. Lord, praying for sa mga apo po at anak ni Sister Leticia Amparo, Panginoon, Lord God, good health and protection, Panginoon, sa kanyang pamilya, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord God, please pray, Panginoon, sa restoration, Panginoon, Lord God, ng karamdaman, Panginoon, Lord God, ni Mami Imelda Husong, Panginoon, Lord God. Lord, I pray in the mighty name of Jesus, Panginoon, Lord God, palakasin mo po ang kanyang mga binti, ang kanyang mga paa, Panginoon, Lord God, upang magamit niya ito, Panginoon, pa sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, Lord God. I pray in the mighty name of Jesus, let there be healing upon her. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Amen. Lord, I pray for Rebecca, Panginoon, Trinidad. Favor, Panginoon, Lord God, sa kanyang makita muli nila, Panginoon, ang kanyang sister na si Lulu Fernando, Panginoon, Lord God. Restore mo po, Panginoon, Lord God, ang buhay ng magkapatid na ito, Panginoon, Lord God. Ikaw yung bubuo muli sa kanila, Panginoon, Lord God. Lord, bigyan mo ng time, Lord, kung ano po ito, Lord, your time is the best, Panginoon, upang sila, Panginoon, Lord God, ay magkaroon, Lord, ng forgiveness sa isa't isa, Panginoon, Lord God. Lord, walang imposible sa iyo, Panginoon, Lord God. Lord God, I pray in the mighty name of Jesus. Lord, praying for William Bass Jr., Panginoon, Lord God, good health and protection, Lord God, wisdom and salvation para sa kanya at sa kanyang pamilya. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Lord, dadalangin din po namin sa iyo, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord God, yung mga outspoken prayer, Panginoon, Lord God. Mga prayer, Panginoon, na hindi na isulat, hindi na banggit, Panginoon, Lord, pero nakikita mo yung puso, Panginoon, ng bawat isa na nagdanais lumapit, humihingi sa iyo ng himala sa mga oras na ito, Panginoon. Tagpuin mo po sila, Panginoon. You are the God of miracle, Panginoon, Lord God. At wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Ikaw nawa, Panginoon, Lord God, ang siyang pumilos, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Maranasan nila ang kagalingan mo, Panginoon, Lord God. Maranasan nila, Panginoon, Lord God, ang napakalaking pag-ibig mo, Panginoon, sa bawat isa. Ikaw yung Diyos na aming pag-asa. Ikaw yung Diyos na tutugon sa aming mga dasal. Yung imposible sa tao, Panginoon, posible sa iyo, Panginoon, Lord God. Lord, give your great favor sa mga anak mo na nagdanais, Panginoon, maglingkod sa iyo, Panginoon, Lord God. Ikaw ang mahayag, Panginoon, Lord God. Ikaw ang maitaas at maparangalan, Panginoon, sa aming mga buhay, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat po sa Panginoon. Salamat po dahil alam ko po na tayo ay pinagpala ng mga salita ng Diyos. Po, dahil po ang ating Diyos po ay sabi nga, God's great or amazing mercy po sa atin, no? Kung tayo lamang po ay susunod sa kanyang kalooban, ay matiyak na makikita po natin yung katagumpayan po ng mga dinadasal natin para sa kanya, no? Amen. So I pray na ma-bless po kayo. At po bukas ulit ini-encourage ko po kayo, no, na mag-join po ulit sa ating LBJ International Dasal. So Monday to Saturday po ito, 5 o'clock a.m. So I also encourage you, Panginoon, wag po na mag-like po kayo, mag-subscribe, Panginoon, and i-click po yung notification button ng LBJ Philippines
So, meron din po tayong LBJ Middle East Dasal. So, Thursday to Saturday po yon, Middle East time, 5 a.m. So po, support po natin itong ating yung mga gawain po din sa LBJ. So, alam ko po na hindi lamang po kami mapagpapala, kundi kayo rin pong lahat ay pagpapalain ng Diyos. So, salamat po sa lahat po na nanood at nakikinig po sa amin. Salamat po.